pag-aaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Duterte sa isang dayuhang hukuman bistado at ang nasa likod at siyang nagbayad pa mismo sa sinakyang eroplano ni former President Rodrigo Roa Duterte ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. Kasama din si General Anyo at ang DND Secretary na si Gibo Teodoro. Sa isang interview, isiniwalat ni Interior and Local Government Secretary Junpei Rimulya na ang pagpapaaresto, pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at siya mismo. Sa isang interview sa Billionaire News Channel On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang unang nakaalam sa plano. Hindi mo maaaring planuhin ang ganitong operasyon at isama ang napakaraming tao. Ibinunyag din ni Rimulya na si Anyo ang dating kasapi ng gabinete ni former President Rodrigo Roa Duterte ay may malaking papel sa operasyon. Sa tingin ko, may natitira pa siyang pagmamalasakit kay dating Pangulong Duterte. Maganda ang kanilang naging samahan noon, ngunit siya ay isang profesional, isang sundalo at isang Ginoo. Kaya ginawa niya ang kanyang tungkulin at impormasyon ang kanyang nakalap at ibinahagi niya talaga na maaasahan. Dagdag pa ni Rimulya na si Anyo ang nagbigay ng impormasyon. May mga diskusyong mananatili lang ang dating Pangulo sa Hong Kong o sa China. Halimbawa, ang mga usapan kung uuwi pa sila o hindi. Sa tingin ko, ang abogado niya ang pumapabor na mananatili siya sa Hong Kong o sa China, ngunit nanaig ang kagustuhan ng kanyang mga anak na umuwi na siya. Matapos nga ang pagbalik ni former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa noong March 11, agad siyang inaresto at minadaling ipadala sa Dahig. Ang mga revelasyon na ito ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano pinlano at isinakatuparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ni Marcos Jr. noong gabing iyon na consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. At napag-alaman din na mula sa isa pang panayam kay Rimulya, kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madali ang ihatid kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. Ang eroplano ay inarkila ng Office of the President, diniretso naman siya sa Netherlands noong alas 11 ng Martes ng gabi. Wheels up, isinuko namin siya sa International Criminal Court ayon pa kay Rimulya. Base sa mga salaysay ni Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. We didn't help them in any way. Lumilitaw na aktibong tumulong ang administrasyon sa proseso mula sa pagbabantay sa kilos ni former President Rodrigo Roa Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa Dahig, Netherlands. Buwelta pa nga ng mga netizen na ito pala ang nagtraidor kay Tatay Digong, lalo na ang bangag na presidente na walang utang na loob matapos na nakinabang sa mga ginawa ni Tatay Digong sa kanila. Ang mga hudas sa Pilipinas at lalo na kay Anyo na yan ang wala talagang matinong gobyerno, ito puro traidor, kala nila magtatagumpay sila. Naturuan na sila nitong Marcos Jr. Pangarap maging presidente ng Pilipinas pero hindi pala kayang i-handle ng maayos. Nakakahiya talaga maging Pilipino kapag ang namumuno ay bangag na tulad ng mahinang presidente. Ngayon, hindi natin maitataas ang dating mga noo sa harap sa ibang lahi ngayon. Tay Digong, yan po ang ating pinagtutuunan ng panahon ngayon. Pasensya na ho na wala ako kanina ha. Yung baka nagtampo yung mga kanina pag naririto. You may rejoin. May napindot lamang ho ako dahil may mga nagsasabi na mahina ang ating signal. Una-una, magandang tanghali po sa lahat at hayaan ninyong saluhan ko kayo kung ano man ang natitirang oras pa ng inyong pananghalian, yung mga nasa opisina, ganun din yung mga nasa eskwela at nasa trabaho at sa iba't ibang lugar. Yung mga kababayan naman natin, iba't ibang panig ng mundo, good morning, good evening, good noon, nasa man po kayo. And maraming salamat, marami po naghahanap sa akin simula nung naganap nga yung pag-aresto kay
Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Tuesday. Ang huling pagla-live ko po, matandaan ko ay noong Tuesday, nung ako ho ay nasa NAIA Terminal 3 at inaabangan yung paglabas sana sa tube ni Pangulong Duterte. Subalit napansin ko na rin na nakahanda na nga yung mga sasakyan doon sa tarmac, yung mga posters at marami ng pulis na heavily armed at nakapalibot na doon sa malapit sa pababaan niya sa eroplanong kanyang sinakyan. At nung sinara na nga yung pintuan sa tube, ako ho'y dali-dali nang tumungo palabas nung terminal upang hanapin kung saan siya idadaan. And instantly, alam ko naman, napanood ho ninyo, ang bilis nag-ipon-ipon ng mga tao at nagkita-kita na rin kami ng mga ibang abogado roon. Si Attorney, dating Secretary Bebot Bello, nakasama ko roon. Andun din dumating si Attorney Israelito Conventorion. Nagkita rin kami ni Attorney Martin Delgra. So yun no ang ating inantabayanan at nakakalungkot. Today is the third day after his arrest. Nakita naman ho ninyo ang daming videos naglabasan, ang daming news clips, news reels. Nakita natin lahat na gaspang, marahas yung ginawang pag-aresto. At kanina ho ay na-interview ko, pasalamatan ko, may programa ni Ted Filon at ni DJ Chacha dahil nga ho ay napagbigay daan yung kanilang pag-interview. Marami ho ang gusto mag-interview. Lalo na nung araw na inaresto si Pangulong Duterte, nung Tuesday, nung Wednesday, nung Thursday hanggang sa ngayon. Nung Tuesday ho, ay hindi ho talaga namin kayo kayang sagutin sapagkat alam naman ninyo kung anong nangyayari dito sa ground. Nakita naman ng siguro ninyo yung amin pong ginagawa ni Atty. Torion na sinisikap naming mapapirmahan yung isang pahina ng affidavit ni Pangulong Duterte kay Pangulong Duterte habang siya ay nakatitine doon sa Villamor Air Base, yung sa Kalayaan Hall. Ayaw po kaming pahintulutan. Intindihan naman natin yung sundalong naroon, yung nasa gate, yung isang teniente. Pinapaliwanag niya, humihingi siya ng dispensa na uunawaan niya yung kahalagahan na mapapirma namin si Pangulong Duterte, pero kagaya ng disiplina ng sino mang sundalo, kahit siguro mali na inuutos, wala siyang magawa sapagkat siya'y teniente lamang. At higit na mataas yung nag-uutos sa kanya, tayo po'y nakiusap na baka pwedeng ako na mismo makiusap doon sa kanyang hinihingaan ng pahintulot sa telepono. Subalit hindi rin pumayag yung kanyang kausap dahil ayaw ibigay yung telepono sa akin dahil makikiusap talaga ako. At papaliwanag, alam ko naman na alam nila kung ano yung kahalagahan ng dokumento kinakailangang pirmahan at